Hi, this is Averick and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie. Hi, Parang guys. di na tayo car talks. Bedroom talks na tayo. Hindi na Oo tayo nga. ulit sumakay sa kotse mo. Well, Charot. one of these days, ibabalik natin yung talagang Yes. pagre-record sa loob ng kotse. Car. Yung true essence of car talks. Charot. Yeah. Anyways, today is January 10. 2021 na, my God. And we're Yes. still in the pandemic. Charot. Happy New Year. Kamusta naman ang Yes. bagong taon mo, Albert? Okay naman, so far. Medyo may mga challenges. First week pa lang, meron na kagad, di ba? Anong challenges? Ayoko na magsalita. Challenges? Naku, Ano ba basta yan? sa office. Char! Sa office. Char lang. Akala ko sa personal life. Sa Yeah. personal, Diyos ko naman, kailan ba ako nagkaroon ng problema ng personal? Ay. Charot! Ay, May Ngayon, mga wala naman masyado. So, okay lang. Go with the flow. yeah. Grateful pa rin, may work kahit pandemic. Diba? We're all grateful for that. Sobrang pasabog ng 2021. Ay, oo. Alam mo, late ko na lang nabasa pala, may bumagsak na plane, Yeah, Indonesian actually, plane. I was about to say I thought, that. akala ko, para siyang yung sa Malaysia Airlines na biglang nawala out of Mm. nowhere. Siya as in talaga nakitang bumagsak. Mm. Tama ba ako? Hindi, parang ang basa ko, parang hinahanap pa. Hindi, pero may mga nag-float na daw na bodies, Ah. debris. Unlike yung Malaysian Airlines na Talagang nawala na lang. wala talaga. Mm. Ayun, yun lang. Nabasa So, ko kagabi lang kahapon. kahapon lang. Kahapon. Yeah. Kasi kahapon medyo busy So, ako. anong nangyari is, pag take off, Minutes pa lang daw. biglang nawala na sa radar, tapos yun, bumagsak na pala. Oh my Ayun. God. So, 64 passengers? 64, 68? Hindi ko sure. 64 Ba't masyadong passengers. binasa on the Grabe. victims. Grabe si 2021. Oo, ang Mga- pasabog agad. May... Hanggang kailan ba to? Tapos sa Pilipinas, bagong taon, may issue agad. Of course, napakaraming issue Na lately. sensationalize na lang masyado. Yes, we'll talk about that later. Yeah. Konting-konti lang. Yeah. Mention relation. Pero before we start, syempre meron tayong mga unexpected shoutouts. Oo, may mga pa-shoutout tayo. Sige, Very shoutout na unexpected. yan. Kasi nga yesterday, I went to a simple get-together sa bahay ng friend natin. Hi, Bess, Jana. Hi, Jana. Sa kanyang, restaurant. Maliit na restaurant. Ano ba Sa, mini restaurant? Mini restaurant. Ano Resto ba, parang na lang. kiosk lang. Charot. Restaurant sa bahay niya, sa Hungry Shrimp. So, guys, punta kayo sa BF Resort Drive. Pakibisita po yung Pakibisita. Hungry Shrimp. Yes, Dyan oo, sa, diba? BF. Jana, baka naman, share. Ano ang street ni Jana? Ay, ano nga ba? Shit, nakalimutan ko. Basta i-google nyo na lang. Nasa Oo. Google na. Basta Ay, sa nasa BF Waze Resort naman Drive. sila. Oo. And shoutout din ito, naku, nakakagulat. Ito, hindi ko ina-expect. Oo. We have a high school kabatch. Nandun din siya kahapon sa party. Pero nag-social distancing naman kami, mga friends. So, don't judge. Mm-mm. Pero, I'm pretty sure, wala namang positive sa amin. Yun nga. So, may isa kaming kabatch na very unexpected. Nakikinig pala siya sa atin, dude! My Sino yan? God. Sino yan? Si attorney. Hindi, alam mo, nakakatawa kasi siya lang sa batch namin, natin na, parang siya lang ba? Siya lang ba? Na nag-law or whatever. O, si attorney, di ba? Sabi mo kasi shoutout, ay, sinoutout na kita. Hindi kasi nagulat ako, nakikinig siya sa atin. As in, pinakita niya yung Spotify page. Basta yung Spotify account niya. Then, yun nga, na parang yung scroll bar ba? Yung playlist na naka-play nga. So, thank you na nakikinig ka sa amin. At Pangalanan na yan. Sino Oo, yan? si Neil Tibayat. Yes! Hi, Neil. Thank you for listening. Oo. Ang ating future, ng ating batch. Mm-mm. Na, ano ba? Ano ba? Ano? Naging fiscal daw siya eh. Ay. Oo, baka naman. Pagbatiin. Magbatiin, baka naman, baka mapurnada. So, Ayan. good luck sa yung endeavor. So, Sino pa? Si Ramir. Hi, Ramir. si Ramir, nga rin pala, oo. Mamaya nagda-drive na naman siya. So, Tapos, bago on kaming his episode background. this year. Ito na pasabog, oo. Ayan. Sino pa? Si Miss D. Ay, si D, oo. Uy, D, I miss you. Ingat ka sa hospital. Shoutout sa'yo. Love ya. Okay. Ayun. Si Ate Jel, kung nakikinig pa rin siya. Ay, si Ate Jel. Nako, baka naman. Baka naman makapagkita tayo. Oo, Ano ba baka yan? naman. May Tsaka isang si taon na Jana, ata tayo hindi diba? nakikita. Ang tagal na. Baka naman, di ba? Mga kaharutan mo. Ah! Char! Ayan. So, tapos natin ang mga shout-out. At sa Okay. mga future listeners, hello sa inyo. Hello, good afternoon. Ano na ba? Good morning, good afternoon, good evening. Ayan. Siyempre, depende kung ano. So, balak na namin live stream. Saan nyo saan nyo gustong mag-live stream kami? Kumu? Bigo?
Parang gusto ko sa Kumu. Charot. Kumu. Parang maraming nagkukumu eh. Sige, aralin natin yung pagkukumo na yan. Actually, meron akong Kumu app kasi may mga pinapanood ako mga Thai stars. I'm so into Thai lately. So, one of these days, baka magkumo kami. Kumu or Laika, yung sabi mo Laika. Oo, Laika. Sana Pakibigyan kami ng supportan nyo gems. Pakibigyan po kami ng gems. Kasi wala na kami pang grocery. Charot. Hirap. Oo, medyo purita na po kami. Char lang. Anyway, so yon for today's episode. Ano nga bang ganap natin for today? Since Today's last Sunday. year ba ako nanood o this year lang? Parang this year lang. Ng Bridgerton. Nitong week lang Ayun, Nitong basta week yun. lang. Nitong week lang yan. So, napanood ko yung Bridgerton. So, we'll talk about Bridgerton. So, sa mga nakapanood. Bridgerton. So, sa mga nakapanood, ano yung reaction nyo? Gusto nyo ba? Masyado ba siyang mababaw? Pero dahil fan ako ni Shonda Rhimes. Me too. Ako fan ako ni Shonda Rhimes. How to Get Away with Murder, Scandal, Grey's Anatomy. Best series. Ako, sa lahat ng Western series na napanood ko, How to Get Away with Murder talaga. Yung maganda. Swear. Kung meron mang real life analyst Keating, yung ganong lawyer. Ay, lawyer na naman ako. Na ganong klaseng defense lawyer. Ganong klaseng mag-isip. May mga ganong, marami siyang alam na twist para mapanalo. Di ba merong episode doon na yung nag-file siya ng class action suit basta about racial something. Syempre fictional lang. Ang galing. Napakagaling niya, napakatalino, napakataba ng utak. Yeah. Kung sino man si Annalise Keating. Kung totoo man siya, or syempre si Shonda Rhimes ang nag-create ng character. So, siya ang brainchild. So, ayun. Magaling. Kaya gusto ko si Shonda Rhimes kasi yung mga yung mga series niya, gripping, tapos parang talagang mapapaisip ka. Totoo. Sample na lang natin yung Bridgerton kasi nga, Shonda Rhimes is a black woman. So, yung representation, kaya nga diba, How to Get Away with Murder, with color. With all colors. How to Get Away with Murder, ang lead, si Viola Davis. Tapos may mga Asian. Scandal, basta mga ganong race. Scandal si Kerry Washington, ang galing-galing. Yeah. So, those are black women, bukod sa women empowerment, tapos yung sineset aside yung hindi naman set aside, parang nagkakaroon ng equality sa racial, ano man yun? Parang ini-equal nila yung playing field kasi usually mga series, ang mga bida, mga white. Exactly. Tapos yung mga roles parang hindi masyadong tugma kasi dapat yung role pang white, pang Asian, pero white yung nagpi-play. So, sa mga series ni Shonda Rhimes, pinapakita niya doon lahat. People with color, then mga LGBT, well-represented lahat. True. Same goes with Bridgerton. Yeah. So, explain muna natin ano ba tong Bridgerton? Ikaw na lang. So, galing siya sa book, sabi ng sister ko. 9 books ba? 9 books. 8 books. Basta it's about the story of the Bridgerton family. 8 siblings. So, 8 siblings. Tapos yung first book, which is yung The Duke and I. Yes. Yun yung season 1 ng Bridgerton series. So, hindi ko alam kung ang gagawin nila is exactly like the book, pero sa mga binasa ko, may mga binali lang sila ng ibang characters. Okay. At mga binali silang events. Hindi nila sinakto. Pero it is based on the book. Parang lagi naman ganon. Pero kung tatanungin mo ako, if you're going to ask me, out of 10, for me, 8 lang. 8. Hindi ako masyadong into it. Pero yung production, may nabasa ako kasi nga, produced siya ng Netflix eh. Some of the scenes na ginamit nila is from The Crown. Talaga? Oo, kasi diba, parang from that era eh. Or mas older pa. Yung diba yung mga structures, yung bahay. Kung nanonood ka ng The Crown, parang Buckingham Palace yung bahay nila eh. Yung mga scenes na parang sa Buckingham Palace na ginamit sa The Crown. So, parang yung production, yung costume, parang, ang power kasi those kinds of costumes, talagang it will take time na gawin to produce. Tsaka dapat, period correct. Tsaka, bukod sa period correct, kailangan talagang akma siya doon sa character. Siyempre, basing din doon sa story. Hindi lang binihisa mo sila. Parang dapat... Hindi pwedeng, hindi talaga, girl. Kung paano yung character nila, ganun ba talaga siya magbihis? Yung mga pananamit nila? Anyways. Totoo. Sa characters naman, actually, bukod kay Daphne, tsaka kay Duke,
kasi sila talagang sa season na yan, sila yung lead eh. Tsaka bukod dun sa, anong tawag to? Yung, si Pen, ano nga ba si Penelope? May spoiler pala, sorry. Spoiler alert. Sige, wag na nga. Kung hindi, okay lang. Spoiler alert. Ayan. Spoiler alert. So, spoiler alert. Kung nanonood ka pa lang at hindi mo pa alam kung sino si Lady wag mo Whistledown. Si Lady Whistledown. Forward ka skip. So, yung si Lady Whistledown is Penelope. Si Penelope. Pero sa mga readers na ng books, alam na nila na si Penelope. Pero for me, hindi, parang sa akin, hindi siya pivotal. Yung character niya hindi pivotal. Nagkaroon na ng issue kasi nga, naging issue siya sa story. Kasi nga siya yung naglalabas sa mga pasabog na kwento at sa publishing house. Parang very updated sa mga chismis. Natulo lang kayo. Sa mga chismis. Tapos, ayun, parang hindi ako masyadong... Well, ang focus naman kasi talaga is yung Bridgerton sisters. Ay, sisters and brothers. Oo, yung siblings. Ano bang character? Ang gustong character si Colin. Si Colin, Yung na-inlove kay Buntis Girl. Oo, sabi niya, ano sabi niya sa akin? Marina, oo. Sabi niya, di ba nung nagkabulilyasuhan na, nalaman nga na buntis siya, ganyan, sabi niya, sana sinabi mo sa akin na maaga. Mamahalin naman kita, parang gano'n. Parang, it will not change anything. I would have married you otherwise. If you could have been honest. Wala eh. Sa lahat ng tumatak siya sa akin. Bukod kay Juke. Oh my God, si Juke Feasting! Oh my God. Okay, so, mahal ko na siya. Pakilala muna natin sila. So, ang bida for the first season ay si Hastings, si Simon. Si Simon, The Duke of Hastings. Siya si Daphne. And Daphne, which is the panganay na babae. She reminds me of Elsa. Yeah. Elsa nga ba? Elsa? Ayan. Parang ganun ang niya eh. Parang, kasi diba, naalala, ang tumatak sa akin yung lagi niya outfit na parang powder blue na dress. Pagka-Elsa, yun lang. Singit ko lang. Pero yung character niya, siya I-rate natin, sige. Rate natin muna si Simon. The Duke of Hastings, from 1 to 10. Hindi. What do you mean i-rate yung nag-portray or yung character mismo? Yung mismo character. Character mismo. Alam mo siya yung pinaka, nag-progress na character. May growth, oo. May character progression for me. Siguro mga, 9. Actually, 9 din sa akin si 9 Simon. siya. Kasi diba, sobrang reserved siya. Kasi meron siya backstory di ba? Sobrang reserved siya, galit siya sa father niya. When it comes to love, ayaw niya. Pero, yung yung nandun sila sa, may tinitingnan silang painting, tapos, nag-touch yung hands nila ni Daddy. Charot. So, sobrang powerful, kasi, parang simple lang yung scene. Oo. Pero yung meaning, meaning behind it, parang, may connection talaga sila ni Daphne. Pero yun nga, parang, nag-hold siya because of his grudge sa father niya. Diba? Mahal naman niya si Daphne, sabi niya. Pero because of his grudge sa father niya, alam mo yun. Yun nga yung pag-uusapan natin na medyo, kinky. Medyo kinky. Diba? So, ayun. Well, sa akin, 9 si Simon. Pero ang pinaka-weak point niya sa akin is yun nga, parang sobrang, diba parang nag-promise siya doon sa deathbed ng tatay niya na parang, the Hastings line will end with me. So, kaya ayaw niya magkaanak kasi parang sa sobrang galit niya sa tatay niya na parang, gusto, kasi sa mga hindi na nakapanood. Yung tatay niya kasi, sobrang gustong-gusto ng anak na lalaki. Kasi nga, para daw may mag-continue nung nila, kasi pangalan. Kasi yung father niya sobrang perfectionist. So, yung nanay niya, hindi makapag-produce ng anak. So, nung nakapag-produce ng anak, which is si Simon kasi, hindi siya nakakapagsalita ng bata. Akala na father niya meron siyang defect. Akala ng tatay niya hindi magbabago, hindi na magsasalita. So, parang dinisown niya yung sarili niyang anak. Yes. Ayan. So, sa akin kasi parang, yung character niya, parang nagpadala siya sa sobrang galit niya. Na parang, kahit patay na yung tatay mo, sobrang yung power ng tatay mo, andun pa rin. Diba dapat, patay na yung tatay mo. So, you're free. You're free to do anything that you want. At saka dapat naka-move on ka na from the
grudges. Kasi wala na yung tatay mo. Ano pang, di ba? Unless buhay pa siya, mabubuhay siya ulit, di ba? Actually, doon ako buwisit na buwisit kasi parang kung iisipin, Ako rin, napakasimple lang ng problema nilang niya, dalawa. Oo. Yun lang naman eh. Yun lang naman. Kahit naman yung una, di ba? Bukod dun sa nung nag-sex, ay my God. Nag-sex na sila na pinipigilan niya. Prior to dun, kasi parang takot siyang ma-in love. Parang takot, di ba? Tama ba ako? Parang takot din siyang ma-in love kasi nga, yun eh, pag na-in love siya, he'll get married, masisira yung ano niya, yung promise niya. Promise niya sa sarili niya na Hastings will, the bloodline of Hastings will die with me. Sabi niya, will die with me. Ayun, pero, sa episode 5, yun nga eh, sa lahat ng, kaya medyo, hindi ako sobrang into it. Sa Bridgerton, tawag to. Kasi doon lang ako natuwa. Episode 5, 6 siguro. 5 and 6. Gusto ko siya kasi parang simple lang. Tapos, mahilig nga kasi ako sa mga series. Or sa kahit ano. Actually, nanonood nga ako ng mga documentary ng mga ganung panahon eh. Yung mga panahon ng mga lords, panahon ng mga dukes, panahon ng mga kings. Era. Tama ba ako? Kasi sila, parang walang pinagkaiba sa ngayon. Sa ngayon, power na lang kasi mga president. Pero, yung nangyayari noon, yung mga power hungry, ganun din yung nangyayari. Sobra. Nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon. So, pag nanood ka ng mga history, kahit anong history documentaries, ma-realize mo na parang yung tao, yung way of thinking nila, ganun na ganun pa rin pala. Well, anyways. Isa rin yung comment ko dyan sa Bridgerton. Ba't ba kating-kating mag-asawa ni Daphne? Hindi kasi diba nung araw, kaya nga. Oo nga, na-gets ko yung point na minamatch sila. Hindi, kasi nung araw, di ka nanonood eh. Hindi, kasi nga importante yung bloodline, parang gano'n. Hindi, kila Daphne, hindi yun ang reason kung ba't gusto niya mag-asawa ng maaga. Ang mga babae nung araw were not educated. Kaya nga si Eloise, gustong-gusto niya na mag-aral. Ayaw niyang mag-asawa kasi nga sabi niya, I can do better than this. Okay, hindi ko masyadong nakatch. Kasi hindi sila nag-aaral. Oo, sa bagay, hindi. Kasi, yun nga, wala nang alam si si Daphne about sex eh. So, konting history lang. Aray ko, nahulog yung headset. Noong time na yun, ang mga babae hindi nag-aaral. Tapos, ang pinaka-purpose lang nila is magbigay ng anak sa mga asawa. So, ang way of thinking nila is, I need to do better. I need to fix myself, to ready myself for marriage. Kasi, pag walang pumili sa akin na maging asawa nila, wala akong silbi. Oo. So, nung time na yun, pag wala kang asawa, parang outcast ka sa society. Hindi ka part. Kasi parang, anong silbi mo? Oo, you can't bear a child. Yan. Kaya, nung araw, issue yun na pag hindi ka makapag-anak. Kaya nga, di ba yung iba, kanda ang ginagawa, nagnanakaw ng anak, or nampapatay ng ibang babae na buntis, tapos kukunin yung bata. Kasi nga, kailangan nila yun. Diba sa yung zombie na Kingdom. Sa Kingdom. Diba sa Kingdom ganon? Yeah, sa bagay. Hindi siya makapag-bear ng child, anong ginawa niya? Pinatay niya yung mga buntis. Naghanap siya ng mga buntis, tapos pinagpapatay niya, kinuha niya yung mga anak. Kailangan lalaki. Pag babae, pinapatay. So, walang pinagkaiba. Kung ano yung ginagawa nung araw, ganun din sa ibang lugar nung time na yun. So, yun. So, okay. Medyo na ano lang ako. Parang taing-taing naman si Daphne. Ano ba, girl? Taing-taing ka? Hindi ganun. Pero kasi, time ngayon. Pero kasi pumasok na sa akin, sige, fine, para magkaroon ng fairy tale type ng, na love story, ganun, sige. Yun yung naisip ko, sige, para magkaroon ng love story. Maghahanap siya ng parang Prince Charming niya. Hindi. I never thought naman na ganun nga. Anyway, sige. Kasi nung time na yun ang ang purpose ng babae. Hindi niya actually, ayaw niya nga eh. Ayaw niya actually. Ayaw niya. Pero dahil nga, wala naman eh. Parang pag hindi rin nakapag-asawa yung anak na babae sa isang pamilya, din yun, parang reflection din ng buong family. Diba nga nung time nila, parang pag may ginawa kang masama, kahit sa'yo lang damay buong pamilya mo. So parang na-outcast din pati yung mga kapatid mo, mga pinsan mo, which is, kung titingnan mo ngayon, parang hindi siya big deal. Pero nung araw, big deal yun. Kaya sila parang, mag-aral tayo maigi, gawin natin to, maging mayaman tayo, wala tayong issue. Kaya nga nauso yung mga duelo-duelo.
Nagduelo Oo. sila. Hindi na dinadala sa court or san man. True. Pag may ginawa ka sa pamilya ko at hindi ko nagustuhan, duelo tayo. Oo, diba? Which is, yun nga yung nangyari. Nagduelo si Anthony and si Simon. Anong rating mo kay Daphne? Ako rating ko kay Daphne 7. Ganun din. Kung acting-wise, parang medyo... Hindi ko alam kung sino yung actress na nag-portray kay Daphne. Acting-wise, parang... Sakto lang. Sakto, oo. Hindi ako nadala. Mas nadala ako kay Simon. Bukod sa sobrang mahal ko na siya. Ang magaling umarte, alam mo kung sino? Si Marina. Si Marina. Si Penelope. Actually, yung scene na naalala ko yun, yung scene na nalaman ni Penelope na tinatago pala yung letters nung, pangalan to? Nung lover ni Marina. Lover ni Marina. Tinatago nung mother niya. Nakakabwisit, diba? Sino pa? Sino pang i-rate natin? Si Yun Simon, na. si Daphne. Parang sila lang naman yung mother ni... Si Violet. Nakakainis siya. Nakakainis siya. Alam mo bakit? Sa kanya. Hindi niya pin-repair yung anak niya. Kasi parang, naging big issue din yun na hindi niya pin-repair si Daphne for married life. And As a for wife. sex. Kasi, Doon nagka-problema sa sex actually. Doon nagka-problema. nung una, sobrang engot ni Daphne kasi hindi niya alam na kailangan iputok sa loob bago magkaanak. Yes, kailangan mag-come sa loob. She doesn't know. Sana man lang sinabi ng nanay niya, di ba? Wala. Wala nga, yun nga, again, sabi mo nga, uneducated pa yung mga babae nung araw. Hindi nila alam. Hindi, pero responsibility ng nanay. Sa mother, nanay. kasi nangyari na yun sa kanya. Walo pang bata. So, she should have educated her daughter. Diba? Hindi nga. Yun nga, hindi. So, hindi niya alam. Kaya nga siguro, kaya di ba nagalit si Daphne sa kanya? Oo. Nakakatawa. Ang pinagtanungan niya pa, yung katulong niya, yung assistant niya, paano mag-sex. Hindi naman sinabi talaga kung paano mag-sex. Parang how. Paano ba Bubuntis. nagbubuntis? Oo, yun. Kumbaga, parang nagkaroon siya ng sex ed 101 galing sa katulong. Ayun. Tapos, basta. Pero doon mo makikita sa series yung inequality between men and women nung time na yun. Pero again, yun nga, episode 5. I burn for you. ano sila, taguan ng feelings. Actually, classic. Diba? Very classic, taguan ng feelings. Nakakainis. I burn for you. Kasi parang hindi nila masabi sa isa't isa na, fuck, I love you eh. Kaya nga kita pinakasalan. Hindi naman kita pinakasalan ng wala lang. Hindi nga kasi nga nag-hold back si Simon. Pero nung kinasal na sila, di ba yung... First night? Hindi first night. Yung before pa sila ikasal, yung parang license nila. Parang oo. na-revoke. Tapos, yung sila sa Queen. Pumunta sila sa Queen. Tapos parang nakiusap siya. Mag-plead. Tapos, nag-plead. Tapos, nagsalita si Simon na, I love her, ganyan. Tapos hindi pa kasi umamin si Daphne noon. Oo, si Daphne parang dumbfounded lang siya eh. Parang hindi niya alam. Ano sinasabi nito? Talaga ba siguro ganun si bakla? Tapos nung tawag to, honeymoon na. Naku, sorry dun sa mga hindi pa nakakapanood. Listeners, hindi pa nakakapanood. Tapos ang honeymoon na, nagpapakiramdaman na sila. Tapos pero papaisip ka parang putik nung age mo na yun, sobrang guarded ba ng mga babae na hindi nyo talaga alam yun? Hindi ko alam. Yun nga parang siguro kahit pa paano dapat may idea si Daphne. Kahit hindi sabihin ng mother niya. Diba? For me lang. Siguro isa yun sa mga weak points nung story. Oo. Talagang napa-question ako, bakit hindi niya alam? Though sige, sabihin na natin hindi siya, nung time na yun walang education sex education. For women. Pero, knowing na meron kang pepe, meron siyang ngenge. Diba? Hindi, siguro yung age. Kasi, parang sa book, parang lang siya nun? 18, 19? I don't know. Pero, for me lang dapat alam niya na yun. Well, siguro, pwede natin sabihin yun yung pinaka negative sa story. At saka ano pa ba? May isa rin, napansin ko doon. Sabi, sister ko nagsabi si Aubrey. Yung di ba yung musical scoring? Oo. Alam mo yung... Recent. Very recent. Yung umpisa. Kay Ariana. Yung umpisa sa Maroon 5. Girls like you. In Violin. Tapos yung nag-sex sila outdoor. Yung yung kay Taylor Swift. Wildest dreams. Tapos nag-iikot-ikot sila sa lawn. Kita yung puwet ni Simon. My God. Grabe, ang sarap ni Simon. Actually, na-enjoy ko din yun.
Na-enjoy ko din yung musical scoring diba? ng series. Ang kulit eh, tsaka kay Ariana. Ano ba yan? Anong kanta yan? Basta kanta ni Ariana, kanta ng Maroon 5. Mga bagong songs na ginawang classical. Naka-violin siya. Parang, naka-symphony. Yun. Ang galing lang. Tapos, ano pa ba? Ayun, ang cute-cute lang. Ang cute talaga. Paulit-ulit ako. Yeah. Pero, kaya pinili ko yung Bridgerton na pag-usapan natin. Kasi, may scene doon. Very controversial for some people. Pero sa akin, sige. Ano yung scene na yun? Na lang. Hindi, yung ano na lang. It's about consent. Hindi, kasi kaya nga. It's about consent. Kasi, may scene nga kasi doon sa, yun nga, sa story ng Bridgerton, ayaw magkaanak ni Simon. So, every time na magsasex sila, wini-withdraw niya. Coitus interruptus. So, sige, pinutok sa labas. O, yun. Hindi alam ni Daphne. So, what Daphne did, nung nalaman niya na ayaw niya nga magkaanak, so, si girl, medyo predictable na sa hindi, kasi nung una akala ni Daphne, incapable lang si Simon na magkaroon ng anak. Pero nung nag-sex sila, nakita niya yung ginawa niyang pag-withdraw, pinutok niya sa labas, nagtaka na siya. Na-realize niya na parang, ano ba yun? Masakit ba yan? Are you okay? Tinanong nga siya nung nag-come siya. Are you okay? Ganyan. Tapos, yun nga, to make it short, nalaman niya, ginawa niya, medyo predictable, sabi ko, maghuhuman on top. Nag-on top nga si girl. Tapos, dire-diretso siya. Tapos, so, hindi na napigilan ni si Simon, hindi niya napigilang mag-come inside her. Kasi woman on top nga eh. Tapos parang kinlose niya eh. Parang nagkaroon ng MMA scene eh. Oo, talagang pinin-down niya si Simon. Ang laki-laki katawan ni Simon. Pero pinin-down niya. Finorce niya talagang mag-come siya sa loob niya. Sabi, ay, ang galing ni girl. Pero yun nga, like what you're saying, because of consent. So, ano sa tingin mo? Ikaw ba, ano yun? Parang rape ba yun sa lalaki? Sa lalaki. Bilang lalaki? Sa akin, in a way, hindi ko rin masabi. Hindi ko rin masabi kung rape siya. Siguro pwede nga siyang sabihing rape. Kasi, pero married sila eh. So, ano ba? Is it a violation of consent sa marriage? Tanong natin kay attorney yan. Pero kasi ang alam ko sa rape, kahit naman married couple, pwede yan eh. Basta, hindi siya forced. Okay lang yun. Pero forced nga kasi. Hindi, nag-sex sila eh. Hindi. Pero hindi. The act of coming inside. Kasi nga, di ba may different types of consent? Not different types, but different levels. Okay. Parang, sige, mag-boyfriend tayo. Binigyan kita ng consent to kiss me. Pero that doesn't give you the right to touch my boobs. Not unless you ask me to. Yun. So, yun yung gusto kong i-point out na parang na-violate ba ni Daphne yung pinag-usapan nila ni Simon? Kasi hindi naman malinaw sa story yan. Hindi naman kasi malinaw panong time na yon kay Daphne na ayaw niyang lately niya na lang nalaman na ayaw niyang magkaanak eh. Teka, paano ko ba i-connect? Hindi ko alam eh. Pero I think, hindi siya sa akin hindi siya maka-count na rape for guys. Kasi hindi naman siya hindi siya pinilit makipag-sex. Hindi siya masasabi kasi nating rape, if finorce siyang makipag-sex. Di naman kasama doon or sumasaklaw na finorce siyang mag-come inside. Ay, sa mga nakikinig, hindi namin sinasabi na ito nga yun. Pero, nagkakaroon lang kami ng konting discussion about consent. Kasi nga, parang sa inyo, kung may mga relationship kayo, dapat aware din kayo na parang, hindi ibig sabihin na mag-boyfriend kayo, may right na yung guy na makipag-sex sa'yo. So, dapat, pag naging mag-boyfriend kayo, should be with consent. Oo, dapat pag-usapan niyo na magsi-sex ba kayo? Hindi, tsaka basta alam ko dyan, kahit mag-boyfriend, girlfriend kayo, kahit mag-asawa kayo. You should always ask. Oo, you should always ask with consent. Kasi, yun nga, magiging rape siya eh. Pag hindi siya without consent, pag pinilit mo siya. Yun ang alam ko hindi naman, not legal, we're not in legal practice. Attorney, baka naman, charot. Enlighten us. Oo. Educate us, charot. Pero, ayun, yun lang naman. Sa akin, hindi eh. Sa akin, hindi. Sa akin, hindi rin rape. For me, ang nalabag lang doon is yung feeling, yung emotions ni Simon na ayaw magkaanak. Yun lang naman ang nalabag doon. Pero rape, hindi, I don't think so. Well, sa iba ko kasi nabasa parang ni-rape ni Daphne si Simon. Parang sa akin, hindi yan ni-rape. Parang nagets ko yung point. Nagets ko naman yung point. Hindi niya ni-rape, pero
walang consent yung pagputok sa loob. Yun lang naman eh. Yun lang. Yun lang naman. Pero, yun nga. Again, pero kasi, ang inaano ko is yung parang awareness nating lahat. Na everything should be with consent. Na pag nag-sex kayo or may ginawa kayo sa partner on anything. Kiss, hug, touch, kahit kanino, kahit sino. Dapat lagi kayong magtatanong. Kasi, pag nagkaroon na ng, kunyari, na-offend siya. Kung sa States nga, di ba, tignan mo nga lang, bawal eh. Exactly. Diba? Not sa States, sa ibang bansa. Middle Eastern countries, di ba? Sa mga babae. Bawal mo tignan ng babae. Unless asawa mo siya. Di ba? Unless asawa mo siya. It would be parang sexual abuse na kaagad yun eh, di ba? So, yan. Dapat aware tayo sa mga ganyang bagay. Hindi lahat pwede mong gawin. Kasi, may mga tao na touchy eh. Meron. Touchy-feely. So, may mga tao na na-offend na parang, why are you touching me? Kahit close tayo, I didn't give you the right to touch me. Diba? Totoo yan. So, dapat, kayo? Yung mga lalo yung mga guarded na mga tao, yung mga guarded sa mga feelings nila, sa emotions nila, sa sarili nila. Kailangan talaga lagi with consent. Or on whatever, hindi lang sa sex. Hindi lang sa sex or sa love. On whatever. Consent minsan yung sa pagsasabi mo ng personal information. Kunyari, ito nga pala si sinabi ko ba sa'yo na sabi mo yung pangalan ko? Yung mga ganun. So, dapat, aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi sa lahat ng oras, kailangan nating magsalita, kailangan nating may gawin. Actually, itong topic natin ngayon, pwede yung sa nangyayari ngayon. Yan. Actually, kaya ko rin talagang pinili. Kasi parang, parang medyo yung dugtong na parang sobrang media publicized, media frenzy na nangyari kay Christine. Sobrang related eh. Yeah, kay Christine, ang pangalan ni bakla? Dasera, whatever. Yung FA girl Basta yung FA. that died and allegedly na-rape. Allegedly na-rape ng kanyang mga besties. Alam mo, dun sa part na yon, paano ko ba sasabihin? Bakla din ako. I believe them na hindi nila magagawa yun. Pero kasi, meron din silang pananagutan. Hindi sa rape part, hindi dun sa homicide part. Hindi siguro magiging ganun yung nangyari kung medyo kahit paano naging responsible sila with Christine. Yeah. Unang-una sa lahat, yes, bakla sila. Katawan ng lalaki pa rin sila. Yung tolerance nila with whatever they took, alcohol, drugs. For me, mas malakas ang tolerance nila kaysa kay girl. So, they should have been naging responsible sila on looking sensitive enough. Kung nakikita na nila na sobrang drunk na, sobrang wasted na. Yes. Tsaka bukod doon na kasi nga ang tingin ko kasi diyan lahat sila basag, lasing. Or ako I believe, pero hindi ko naman sinasabing totoo na they took drugs. Nag-party drugs yan for sure sa akin na. Dapat they looked out for each other kahit isa lang sa kanila na hindi wasted, na hindi humataw. 'Di ba? Para may tumingin sa kanila. Look over. Kaya nga 'di ba kasi at our age, kasi mga bata pa sila eh. At our age medyo hinay na eh. Mahina na tayo minom. Nagawa na natin yan eh. Been there, done that. So, tayo, pag umiinom tayong ganyan, mahina na. Bukod sa may gout ako, mahina na ako minom. Tsaka ayoko, alam mo, at our age, ang pangit na ng feeling na basag ka and all. Hindi na kaya. Yung hindi na kaya. So, dapat, yun nga, dapat naging responsible sila. Tsaka, ako I'm not speaking for myself tuloy. Para sa akin, bilang isang bakla, kahit pa paano, may act of chivalry ka pa rin. Diba? Dapat, you should have looked out for lalo na kung friend mo. Though sinasabi naman na may mga common friends nilang lahat, pati si girl, na they're the most gentleman guys, mas gentleman pa nga daw sa mga straight guys. And I can agree. I agree on that. Sa totoo lang. 'Di ba? Pero siguro yun nga, nagkaroon lang ng lapses sa kanilang magtotropa. Yun nga, may sinasabi pa yung isa na may naglagay yata daw ng drugs. May ganun statement. Oo, nung sino to? Hindi nila sinabi kung sino. Nung nagpa-press con sila bakla. Sino daw naglagay? Ang sabi ni Tinde, parang kausap niya yung Mark. Yata, sabi niya. Girl, parang nahilo ako, parang may nilagay hindi na sinabi name sa drinks ko. So dapat nun pa lang medyo naging cautious ka na, bantayan mo na, siya, or you should have kept an eye on Christine. Kung gano'n naman din pala, di ba? Wala, parang
kahit yun nga, hindi sila yung gumawa ng crime, pero may pananagutan sila. Diba? They should have looked out for Christine. Yun lang. Sa akin kasi, well, initially, sa news, makikita mo na, ni-rape daw ng mga guys, ganyan. Ay, So ako, ang Bubisit inisip ako ko, dyan sa, media frenzy. ang thinking ko is parang, okay, so, bading, pero may kasamang bi. So, possible na pwedeng may nangyari nga. Kasi, yes. Kung bading lang, okay lang eh. Hindi ka maniniwala. Pero kung may kasamang bi, baka nga pwede. So, kaya ako, I avoided posting anything about it eh. Nakikinig lang ako eh. Nakikinig lang ako. Ako, nagpo-post ako. Sa'yo lang ako na ipagkwentuhan tsaka kay Kuya Mark. Sabi ko, something's not right. Sabi ko, I think it's either taking drugs and alcohol gone wrong or orgy gone wrong. Ako, I think orgy gone wrong. So, yun. Kasi, wait cut kita. Alam ko mga gala, hindi ko sila ginajudge sila. I'm already 33. Gay man. Alam ko yung mga ganyang galawan eh. Alam ko yung mga ganyang galawan, swear. Mga ganyang party, sama sila ng girl, alay natin si bakla. Maghahanap yan sa Grindr, Tinder, Blued, hanapin ng lalaki. Tapos invite over. Invite over. Yeah, yan. Pain si girl. Pain si girl. Siya, party ba? Sorry for the term. Makakatsupa na tayong lalaki, ganyan. Syempre, ako ang nangyari lang dyan, natipuhan yung girl, hindi sila. Yun na nangyari. Ako I'm not judging those sila, yung mga gay guys sa kasama. I feel for you, don't get me wrong. Kasi, ako rin naniniwala ako dun sa sinabi innocent nila. Na innocent sila. Pero yun nga, meron silang pananagutan. Pero, ganun yung galawan eh. Ako, in my experience, yun. Ako nga, tulad nung bumalik tayo sa sinasabi ko kanina. Parang, I didn't post anything about it. Kasi nga, parang sabi ko, mahirap mag-judge. Actually. Tapos, naipagkwento ako kay Kuya Mark. Sabi ko, I think, yung mga gays, kung gay talaga sila, innocent yan. Pero kung may kasamang bi, baka. Tapos sabi ko, kung lahat yung mga kasama niya, mga bading, hindi yan papayag. Lalo na kung may kasamang lalaki, na yung babae ang center of attention. Exactly. Hindi siguro, yung katulad sinabi ko, ipapain lang nila si girl to attract the guys. Pero yung main event, dapat sila. Knowing ang mga bakla. Rest talaga tayong thinking. I'm knowing mga bakla, ayaw magpatalbog na mga yan. The term, sikuhan, elbow. Ayaw. Kailangan runner, kailangan title ka. Tsaka ang alam ko nga, pag mga ganyang gathering ng mga Beckies, ayaw nila ng may girl kasi na-elbow sila. Yes, na-elbow. So sabi ko, something's very wrong. It's either, yun nga, alcohol and drugs gone wrong or orgy gone wrong. So, hindi pa natin alam eh. Pero, sinasabi pa nila na may guy, pero hindi na nila pinapangalanan ngayon eh. Kasi nadala na yung police. Ito pa, ang comment ko talaga dyan is, ang bobo ng police. Ang bobo ng mga police. Oo, hindi ko sila sinisisi lahat, pero dapat, sa mga ganyang sensitive na mga news, ganyan, lalo na wala pang suspect or anything, or under investigation pa. Yung pagbigay mo ng information, dapat hindi lahat eh. Hindi lahat. Alam mo, anong nangyari nga? Nilatag na lahat nila. Na ano eh, anong tawag ito? Judgment by trial by publicity. Oo, yun. Ginudge na agad sila ng tao. Medyo naawa ako sa kanila doon. Tapos yung mga tao, mega post na. Dapat yung mga tao din, lesson din to sa lahat. Na do not post anything na hindi totoo. Kasi, research first. Oo. Mahirap na. Nakakasira kayo ng tao. Nakakasira kayo ng mga inosente. Kaya nga, alam mo ba, I'm watching, ewan ko pinapanood mo to, pinapanood namin ko ni Jan, si Thinking Pinoy. Pinapanood ko. Nag-comment siya about Jan, pero ang tinira niya, si Bianca Gonzalez, tsaka si Kaki Pangilinan, anak ni Sharon. Kasi they posted about yung mga drunk women. Then, binawi nila. Pero, binawi nila yung statement nila, nag-sorry sila, sinisi nila si PNP. Alam mo, yan ang hirap sa mga taong entitled. Ma-feeling entitled. Anyway, nalihis na naman tayo. Pero, ayun nga. Protect drunk women ba yan? Ayan. Pero, alam mo, naalala ko, pinag-usapan namin yan ni Jana sa car kahapon. Kasi meron ding akong nag-iisip na isang dyan. Kasi nga sinasabi nila walang nakitang semen sa vagina.
Eh, paano pag nag-condom? Paano pag hinanjab lang? Paano pag binijay lang? Wala ka talaga makikita doon at all. Diba? So, sige. Another angle yon sa naisip ko lang. Hindi ako nagpapaka-detective Conan. Pero, di ba? Marami kasing possible na nangyari. Pero isa pa sa akin naging issue. Kasi, base dun sa kwento nung anak ni Claire de la Fuente. Okay. Tsaka nung isa parang pang mga kwento. Yung anak ni Claire de la Fuente, parang siya lang yung nakihitch eh. Oo, parang siya, isa sa mga guests, oo. Hindi talaga siya yung friend ni Christine. Pero doon sa kwento niya, tapos base doon sa mga CCTV, napapa-question ako is parang, okay, given na FA sila, dapat marunong sila mag-CPR. Yeah, Kasi parang kinukwento nila, parang, nakita nila, sini-CPR na nga nila. Pero dapat, di ba parang, pag gano'n na nakikita mo na hindi nagre-respond, initial na isip mo is to bring her to the hospital. Ba't ka pa tumawag sa front desk when you can like lift her, carry her, sa kotse, whatever. dalhin mo na agad. Kasi as FAs, alam ko, nag-training sila for emergency purposes at puro mga safety yan. So, alam nila yung mga ganyan na dapat may bibigyan mo na agad ng medical attention. Lalo na hindi na nakakahinga. Pero kasi sabi, di ba, mainit pa siya eh. Mainit pa daw siya. Oo, mainit hindi pa. So, sa hospital. So, may chance yung mga ganun kasi, kahit hindi na humihinga, pag nabigyan mo ng proper CPR, pwede pa siyang ma-revive. Oo. Kaso, base dun sa kwento, they waited for around what? For 45 minutes bago dinala sa ospital. Ang tagal nun. Tagal na nun. Oras ang kalaban mo na nun. Oras ang kalaban mo sa nangyayari yun eh. So, naisip ko, bakit ang dami nilang lalaki, wala man lang nakaisip na dalhin niya to sa ospital. Hindi mo naman kailangan actually tumawag pa ng ambulance. Kasi kung yung ambulance, hindi naman tayo US na pag tumawag ka ng 911, in 5 minutes, andyan na. Or in 2 minutes, andyan na. Exactly. Walang ganun dito. So, dapat ikaw, alam mo na agad, dadalhin ko to sa ospital, itakbo na natin to. So, yun. Walang nakaisip nun. So, feeling ko kung dinala siya agad, may possibility na pwede pa siyang ma-revive. Kasi kung sinasabi niya na warm pa, baka mamaya kasi nag-stop lang eh. Yung heartbeat. Oo. Hindi ko alam. I'm not a medical, wala akong medical background. Pero, feeling ko lang, pwede pa sana na mabuhay siya or what. Ayun lang. Kasi, sobrang na-publicize. Pero yung tama ka dun sa part na, naisip ko din yun na, partly responsible din yung mga kasama niya. Kasi parang mga 3 o'clock, pa siya. Ang sabi, may video, alam mo, nakita 3 or 6. May video pa siyang 6 a.m. na sumusuka. Oo. Meron siyang yung timestamp daw is 6 a.m. Tapos sumusuka pa daw siya na sumusuka. Kasi mga 12 o'clock na yun eh. Oo, so, buhay pa siya. Buhay pa talaga siya. Buhay pa siya. So, ayun. So, tsaka isa pang inisip ko, bakit na-imbalsa mo agad? Feeling ko nabayaran na agad eh. Kasi, isa pa yan. Feeling ko isa pa to sa mga sabi ko, bakit kasi sila nagtago agad? Ba't wala man lang lumabas agad na to clear their names? Okay. Kasi nga feeling ko, tinatago nila yung fact na they use drugs. At saka, hindi. Ito, isa pa. Iba sa kanila tago. Like si Valentine. Napanood ko yung press ko nila. Nakakatawa. Yung pinost ko. Kaya ba siya may post na I love you kay Neme? Yes. Hindi. Yun ba yun? Hindi ko sure. Basta, meron siyang statement doon na sabi niya, hindi nga alam sa family niya eh. Nabakla siya. He's gay. Now, ito na po. Parang sabi niya, ito na po, wala na akong magawa. I'm already out, sabi niya. Kasi yung dinugtong niya yung sabi niya, pag nalasing ako, sabi niya, para na ako pa-sweet, para na ako Kim Chu, doon ako natawa eh. Ayun. So, kaya siguro, in a way, ayaw nilang ma-expose on who they really are. Pero, wala na eh. Lo and behold, ayun na. Ang laking issue yung pinasok nila. Pero, wala eh. Tapos, ang dami ring pananagutan actually ng hotel. The police. Kasi yung hotel parang bawal yun eh. Ilan sila? Oo. Ang sabi dun sa press con, 2 rooms naman kasi. Hindi. Kakilala nila. May kakilala silang managers pero sa City Garden. Pero kahit nakakilala mo, dapat di siya pumayag. Yun. Sino man yun. Okay lang sana eh, kung normal day. Kaso we are in a pandemic. Sa Manila pa yun, Makati pa ata. Mahigpit, di ba? So, ang dami. Things could have been avoided if lahat sila is nag-take responsibility on kung ano man yung mga roles nila in life. Kasi tulad nun, kung yung manager na yun, hindi pa, no, Christine, we can't do that. Oo, yun. Di sana, buhay pa si Christine. Exactly.
Tapos yung mga friends na parang, oy no, Christine, konti lang. Oo, we can't. Oo, wag tayo masyado magbasag kasi pag may nangyari sa'yo, pandemic, mahirap na, dito may makapunta sa ospital. Mga ganun eh. Totoo. So, lesson talaga siya sa lahat. Sobrang costly nung lesson kasi may namatay. Pero, ano na yan na parang, we are in a pandemic, lagi nating tatandaan na let's be responsible sa mga actions natin. Tsaka let's just follow yung protocols, lalo ngayon. Ng government. Actually, nagtaka nga ako eh. It's New Year, nakapag-party pa sila. Actually, ako diba? Din. Hindi ko may nakita nga ako nagko-comment sa Facebook na parang napaka-ungrateful child daw nilang lahat. Sabi, ba't kasi kayo dyan nag-New Year, di na kasi mga pamilya nyo? Sabi ko, medyo judgmental ka, kuya. Kasi hindi sila makauwi. Yun nga, hindi sila makauwi, exactly. Pero, sabi ko, napaka-judgmental naman. Gusto na mag-New Year's party ng ganyan eh. Diba? Kasi usually iba, ang sineselebrate talaga is yung mismong 1. Yeah. January 1. And siguro nga kasi, tayo dito sa Pilipinas, pag Christmas New Year with our families, yun yung sinasabi. Parang sinasabi, ba't ka kasi dyan nag-celebrate ang New Year? Hindi ka umuwi sa pamilya mo. Yun nga kasi hindi nga makauwi. Pero sabi ko, ako naman, tiko doon, ganyan kasi na mag-celebrate ng New Year's Eve. And so, di ba? Yun lang nga, may mga nalabag sila. So, actually, pwede naman talaga mag-celebrate, pero nga, dapat natandaan nila na pandemic, ganyan. Hindi pa tayo makakabalik for now sa dati. Ayun. So, ayun. Another, gusto ko lang din sabihin ako, tingin ko talaga, kasi napaka-fucked up ng PNP lately. Oh my God, baka bigla na tayo. Oo nga, sobrang sirang-sira. Yun na lang. Binalita mo sa akin kanina. Yeah, hindi ka tanggap-tanggap. Tanggap-tanggap, swear. Pakisabi. Oo, pangalan. Si ano? Yung mag-ina sa Tarlac. Yeah, siya. Namaril ng mag-ina sa Tarlac. Nag-plead ng not guilty. Oo, nag-plead ng not guilty. Ang kapal ang mukha. Parang, the fuck? Hindi ko magets eh. Hindi ko rin magets eh. Sabi ko, ay nako, ang justice system dito sa atin sa Pilipinas, wala. Swear. Well, wag mo namang sabihin yung Pero yung fact na, ang lakas ng loob niya. Exactly. To plead not guilty. Talagang malakas ang loob niya kasi, feeling ko talaga, backer yan. Hindi, feeling ko talaga isa siyang professional gunman or hitman. Kasi parang kung napanood niyo yung video, very sensitive. Kung napanood niyo yung video, hindi man na siya nag-flinch, hindi man na siya nag-second thought. Thought of gunning sa head. Ang ginawa niya, 2 putok. Each sa tao, head. Na parang yun? Baboy ba yan? Oo, diba? Manok ba yan? Kahit nga animal, mapapaisip ka patayin. Patayin, nakakaawa, diba? Pero sa yung tao, my God. Tapos sa harap pa ng anak niya, parang, who in the right mind? So, ito nga sinasabi ko kay Albert kanina. Baka mamaya, magsabi siya na, psychologically incapacitated. Oo. Kaya siya nag-plead ng not guilty or Ay, what. Ay, nako. Yun na lang masasabi ko. Ay, nako. Talaga. So, sana, yung ha-handle ng kaso na yan, wise enough. Exactly. To look at the situation and hindi siya... High profile siya. Sobrang high profile case. Tsaka nung time na nangyari yun, tawag dito? Off-duty siya eh. So, bakit siya may dalang barel? Yeah, totoo. Bakit siya nag-aangas doon, di ba? So, I don't know. We don't know. 2021 is starting to be, colorful again. It's becoming interesting again. Alam mo, tapos kahapon pa, di ba, nasa Reno. Ako yung mga office mates ko. Natataka ko, bakit pinayagan? Bakit pinush ng church? Medyo disappointed nga ako. Disappointed din ako sa Quiapo Church. I'm sorry ha, I'm sorry. Pero kasi, pwede nyo naman sabihin, ipagpaliban po muna natin ang translasyon. Sa bahay na lang po tayo sumamba. Online na lang. Diyos ko, yung nakita ko sa mga videos, sa pictures. Oo. Diyos ko, magla-lockdown na naman tayo niyan. Believe me. Lockdown na naman tayo. Sigurado yan. So, yung 400,000, kalahati siguro nun. Or, kahit nga 1/4 lang ilan pa din yun. Ilan pa rin yun. At magmumultiply yun. Magmumultiply. Yeah. So, asahan nyo na baka maging million. Mahit natin yung million mark. Wala, ang tigas ang, naku imbis talaga. Na wala na sana tayo dun no? Matagal-tagal pa sana bago natin mahit yung million mark Pero parang hahabol na naman tayo sa Indonesia. Talagang ayaw magpa-elbow ng Pilipinas Wag naman tayong ganun. Wag tayo masyadong competitive sa mga maling bagay. So wala na Nangyari na yung yesterday. Talagang,
Nagtataka ako bakit pinayagan. I don't know. Bakit pinayagan? Pero ang sinasabi naman, hindi naman talaga sila pumayag. Ang usapan is parang 50% lang ang mga tao mismo yung pumunta doon. Pero dapat Hindi na sila nagpapunta at or all. dapat ang ginawa ng Manila, ni-lockdown na lang. Pwede naman. Ni-lockdown na lang para wala. Sorry. Hindi pwede pumasok dito. Wala. Yun lang kasi yung tao hindi mo makokontrol. Pwedeng Hindi lumabas makokontrol. Pwedeng Oo, yun lumabas. lang, pwedeng Pero ulit dapat, nung araw na yan, ni-lockdown na lang. Para no choice. Kahit lumabas kayo, wala kayong mapupuntahan. At ganun na lang yung ginawa To control the situation, to control the people. Wala Wala. Ayan. So, Ayan. we're So, expecting hindi naman sa after mga 15 days. Yeah, I'm not saying na maging negative tayo. Well, yes, maging negative tayo from COVID, pero next days talaga, tingnan mo. Ay, nako, lockdown. Hindi sa nagiging negative thinker ako, pero malamang. So, expect na natin na parang this year. Hindi lang naman sa Nazareno, sa nangyaring yan. Sama yon. Siyempre, marami na rin talagang lumalabas lately. So, ayun. Ngayon, nakita ko, ano ba ito? Sa MOA, marami na rin tao. Kasi, oo nga, alam mo na, miss ko yung Mercato. Nandun na naman yung Mercato sa By the Bay before. Talagang Pero, inaabang ko yan. I mean, hindi ko alam. Dapat may control pa din. Dapat timed ang tao. Pero hindi If hindi nyo naman kailangan lumabas, wag muna kayong gumala. Yeah. Wag muna kayong gumala. Don't judge us. Ako, lumalabas ako. Yeah, pero, lumalabas ako. Pero pansin for mo, essentials. diba, ito late, hindi naman tayo lumalabas. Yesterday lang ako ulit lumabas for Tsaka pag nagtatagitay kami ni Albert, meron kaming pinupuntahan talaga, namimili kami ng gulay. Yes. Ganyan, for kimchi. Namimili kami ng mga goods kasi nga, mura yung Tsaka karne yung doon. pinupuntahan natin kasi is yung talaga alam natin walang gaanong tao. Kung punta tayo yung wala pang tao. Oo. Pag pupunta kami ng Tagaytay, talagang oras ay umalis? 5:30. In the morning. Kaya si Jana nagtatampo, hindi natin masama-sama kasi madaling araw tayo umaalis. Maalis talaga kami ng maaga. Madaling araw talaga, define. Tapos nakakabalik na kami dito ng mga around 11. Minsan maaga pa. Yun nga, alam mo, nakakatawa. Pababa na tayo from Tagaytay ng 10. Makita mo yung mga paakyat ng Tagaytay ang traffic. Traffic. Iiwas kami sa tao. Dapat ganun din kayo mag-isip. Dapat paglalabas. Tulad niyan, pag magmumol, di ba, lagi ang aya ko sa'yo, umagang-umaga. Yeah, oo. Tawag dito sa Vista Mall, dito. Evia? Dito sa may Daanghari, Vista. Yun nga. Hindi. Daanghari. Basta na yun. All home. Yung all home dun. Ang sarap mamili dyan ng sobrang aga. Yung sobrang bukas, 9. Parang hindi, kasi yung... Diba sinama kita ng last? Pero feeling ko kasi hindi masyadong puntahin yun. Pero, dapat nga ganun yung strategy nyo paglalabas kayo. Punta kayo sa hindi puntahin, punta kayo ng maaga. Yung mga tipong wala kayo masyadong makaka-interact na tao. Kasi ngayon, hindi mo na malaman Totoo. Tulad niyan, di ba? Yung iba, hindi naman sila aware na carrier sila. Tapos, pupunta sila sa ibang lugar. Tapos, magiging positive na yung ibang tao na... Doon na magsa-start. Yun. Iniiwasan na nga natin yan. Kasi, tulad yan, hindi pa available ang vaccine dito sa Pilipinas. Sadly, hindi pa. Tapos, pag nagkaroon na ng vaccine, asahan nyo na hindi muna kayo mababakunahan. Kasi uunahin ng mga frontliners. Oo, sobra. Ewan ko, anong magiging strategy ng government? Ako, hindi ko alam. Kung ang sa mga civilian is uunahin ba yung matanda? Uunahin ba yung bata? I don't know. Wala pa. Dapat nga as early as now may ganyan ng Wala na politics Tapos dapat yung pinakamababang level ng government sa barangay level LGUs. Nagkakalap na yan ng information ilang tao ba dyan? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ay naku, nakakagalit yan. Nakaka-stress. Ilang tao ba sa isang household? Yan, tapos ano yung mga ages. Tapos dapat may ID system na para computerized na lang. Magkakagulo nga lahat, swear. Kaya dapat ang tao hindi lalabas, ang government ang pupunta sa streets. Sa mga tao na okay, babakunahan namin kayo pero diyan lang kayo sa bahay nyo, kami pupunta sa inyo. 'Di ba? That may ganun ng may ganun ng plano. Wala. Pero lately wala akong naririnig. Wala. So, I don't know. Ay nako. Good luck Philippines. Alam mo, ito talaga suggestion ko sa mga government, sa mga local officials.
magkaroon talaga ng ng course ang lahat from the barangay level ng planning. Or planning. Magkaroon sila ng mga mga short courses about planning. Oo. Para ma-prepare, ma-well-equipped silang lahat. Wala eh. Yung logistics, gano'n. Oo, mga gano'n. Kasi tulad niya, pag pala ng ayuda, kagulo na. Ayuda pa lang yan, ha? Di ba dapat maayos? Kasi, ang pag-govern or ang pag-ano ng tao, nagsisimula yan sa pinakamababa, sa barangay level. So, dapat yung mga barangay mo, maayos yan dapat. Kasi hindi mo pwedeng isisi sa president, sa mayor. Ano bang magagawa ni mayor? Ang nakaka-interact ng tao is yung barangay chairman, mga tanod, di ba? So, dapat yung mga tanod tinitrain yan. I don't know, yung iba kasi may training, yung iba wala. Pero dapat, depende sa locality. Sharing na lang ng best practices. Yun nga. Buti sana nga may ganun, parang kanya-kanya eh. Katulad yan, parang each municipality nag-prepare na ng budget, ganyan. So, kanya-kanya eh. Yung iba pabida. Kami dito, libre lahat ng dapat, kung mag-roll out kayo, roll out na lang sa lahat. Kaya go ako sa Chacha, ikaw. Hindi pa ako sure. Go ako sa Chacha kasi nga, para magkaroon na ng independent, Pero I agree yung last time na yung Chacha, yun ba yung tatanggalin na yung mga party? Oo, tsaka yung agree ako dyan. Parang wala naman silang nagagawang matama eh. Yung magkakaroon na ng sariling way ng sa iba't ibang lugar. Parang hindi na manggagaling sa taas. Wala, hindi na kagulo. Okay. Parang sa states. Oo, federal kineme. Federal and national. So, yun. National, kaya huwag masyadong kasi ang current na fina-follow pa natin nung 19 kineme pa yan, 18 kineme pa yan. So, hindi siya updated, hindi na siya applicable sa time natin ngayon. Marami ng changes, marami na dapat palitan. So, dapat i-review at palitan na talaga kung ano man yung dapat palitan. Anyways, na nating it's commentary. Already 56 minutes. Actually, 57 na, Ayan. Dami natin daldal talaga. So, diba? Sana may napulot kayo sa aming episode today. Pasabog 2021. Yan. So, for the next episode, doon na tayo sa mga juicy, yung mga gusto ng mga listeners. Mga listeners natin, diba? Dahil, anong gusto nyo? Ubasan? How to BJ? How to, gano'n. Ay, parang gusto ko yung how to BJ and how to eat pussy. Sige, go ako dyan. Yun na lang ang next episode namin. So, I guess, pwede na tayong magpaalam. Oo, kasi ilang minuto na lang. Ang dami nating daldal. Sige na. Ayan, salamat sa mga nakikinig. At please like and share. Like and share. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, paki-review naman kami at pakibigyan kami ng maraming stars. Yes. Kasi available kami sa Apple Podcast, sa ano ba yung mga sinasabi ko lagi? Kalimutan ko actually. So, hindi ko ba alam yun platforms. Sa different platforms ng podcast. Type nyo lang Car Talks with Averick and Jeannie. Alam niya yan. Oo. Tapos kung may mga review pa, pakibigyan po kami ng stars. Anyways, thank you guys. Thank you. Happy weekend. Have a great weekend and enjoy nyo yung week na ito. Work well and stay safe. Bye!